Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na tomahawk steak na iihawin natin at gagawa natin ng solid na gravy yan. Tapos mga kuys, kaya siya tinawag na tomahawk. Bali ito ay nagmula sa Native American tomahawk axe. Doon nila kinuha yung mga kuys kasi para siyang palakol or axe. Kaya yan ang tinawag nila. Tapos sinasabi rin na mas masarap daw to kaysa dun sa mga ibang cut ng bakang na ginagawang pang steak. Kasi nga kumbaga, nandyan na lahat mga kuys. May taba, may muscle at saka may laman. Yun lang yung mga nabasa ko mga kuys. Tapos yan, bumili tayo sa SNR. Medyo mura-mura ng konti daw yan. Kaysa naman kumain ka dun sa mga sikat na restaurant na nagsiserve ng tomahawk. Kasi minsan mga kuys talaga nung nakita ko yung presyo, may mga tagpo 4,000, 10,000 na 15,000. Pero syempre mga kuys, kaya siguro ganun dahil depende sa baka. Kaya nga ito, hindi rin ako sure kung mapapalambot natin to. Kaya nagtanong ako dun sa best friend ko kung anong magandang gawin. Kasi nung pumunta siya dito nung isang beses, nagdala siya ng ganitong tomahawk kasi luto yan, lambot na pagkakaluto niya. So tinanong ko sa kanya kung paanong discard dito para malambot naman yung pagkakaluto natin. So sinabi niya sa akin na reverse sear yung gagawin natin. Imbis na sa iba kasi ginagawa, iniihaw or sinisir tapos i-oven. Ngayon babaltiran natin. I-oven natin siya sa mahinang apoy tapos tsaka natin siya ihawin mamaya. Tapos ang naisip ko dito na sauce, gravy na lang kasi nga Pilipino tayo, may dahil sa gravy. Kaya yun na lang yung gagawin kong sauce mamaya. Tapos yan mga kuys, pe-prepare lang natin to. Tapos yan, pupunasan lang din natin yan. Tsaka isisiso natin yan ng asin at paminta lang. Wala tayong ibang ilalagay dyan mga kuys. Tingnan lang natin siya. Tapos papakapit natin. Tapos mga kuys, matik na maya pag itong steak, sisison lang natin. Medyo marami-rami na asin. Kasi hindi naman talaga papasok lahat to. Tsaka hindi na natin to ibababa ng isang araw. Maya-maya, i-oven na rin natin to. Parang asin. At lagay tayo ng paminta. So, steak, masarap talaga maraming paminta mga kuys. Nakakatulong din yan sa pagka parang kalami smoky flavor ba. Hindi matakot maglagay ng maraming paminta at steak kasi hindi naman papasok talaga sa loob yan. Sa labas lang yan. Forma lang natin ng ganito. Tapos oven na natin ito. Tapos mga kuys, oven natin to ng 55 minutes to 1 hour. Tapos teres natin tsaka natin iyaw dun sa ulo sa labas. So yan, tara dyan. Bali ito yung ano natin, 100 lang, 100 Celsius. Tapos yung pinaka-apoy niya, taas tsaka baba. Tapos iset natin ng mga 55 minutes. Yan, tapos pasok na natin. Antayin lang natin yung 55 minutes tapos yan, ang gagawin ko discard yung mga kuys mga 25 minutes o 28 minutes, babalik na rin ko siya para magpantay naman yung pagkakaluto dyan. Tapos mga kuys, alam nyo ba yung tomahawk na yun, masabi pa rin nating rib yan. Kaya lang siya tinawag na tomahawk talaga, gaya na sinabi ko kanina, pinahaba lang yung buto na yung mga kuys para mas maganda doon tignan. Kumbaga mas unique siya sa presentation. Tapos yun, sabi nila na tomahawk steak ay talagang nandun yung tenderness na tsaka rich flavor similar to other cuts from the rib section. Yun mga kuys, nabasa ko lang ha. Solid. Mouse. Ito na yung tsura mga kuys nung inoven natin ng 55 minutes. Tapos rest lang natin ng mga 5 to 10 minutes bago ihaw na natin. Nung paglabas ko sa oven nitong tomahawk mga kuys, talaga naisip ko parang pwede na to eh. Kasi talaga medyo nagugutom na talaga mga kuys. Tapos yan no, yung pagkakares nakita ko medyo talagang medium rare yung pagkakaluto niya. Talagang sasaglitan lang natin ito mamaya sa pag-iihaw. Tapos ito mga kuys, ihaw na natin, na-rest natin ng 10 minutes. Ayan, nakita nyo. Lumabas yung parang pinaka collagen or sabaw niya. So after nito, ihaw na natin dito. Mga kuys. Ang maganda dito mga kuys, pag inihaw tong ganitong tomahawk mga kuys, maganda talagang at maaari talaga yung umaapoy talaga. Kasi sasaglitan lang natin to, gawa ng naluto na natin to ng medyo matagal talaga. Tapos maglalagay lang tayo ng butter na may konting bawang to mga kuys. Ito yung pamapahid natin dito. Pwede rin mantika mga kuys, pero butter nilagay natin para masarap talaga. Ang gagawin natin dito mga kuys, bali siguro kahit mga tag 2 to 3 minutes each side lang kasi hindi naman natin kailangan talaga itong lutuin ng matagal. Gaya nga na sinabi ko kayo na mga kuys, luto na natin sa oven to. Ang gusto lang natin dito yung parang ganyan mga kuys, yung nag-aapoy. Makakuha tayo ng char mark tsaka yung smoky flavor. Tinan yung mga kuys, so quality talaga naman. No? Talagang dito pa lang sabi ko tama talaga mga kuys na inihaw natin to. Kasi kung kanina, okay na rin siya pero iba talaga yung dating ang pagkamagay itong ihaw-ihaw mga kuys. Yan mga kuys, mukhang okay na to. Kasi naluto naman na natin siya ng mga alas 55 minutes din sa oven. So, goods na to. Kasi re-rest lang natin to bago natin kainin.
Yan mga kuys, na rest na natin siya ng 10 minutes. Tapos gumawa lang tayo ng mabilisang gravy. Hindi ko na napakita sa inyo, alam nyo naman na yan. Tapos yun, iwain na natin mga kuys, sana malambot. Tsaka sana maganda yung pagkakaluto natin. Medyo mainit pa siya. Mga kuys, ito na, nung hiniwa natin, tinangin naman. Sana malambot talaga. Ayan, may pagka medium rare pa rin naman siya. Juicy pa rin naman siya. Kaya ayan. So ito may taba oh. Sobrang solid. Tikman natin kung malambot ha. Tikman muna natin ng walang gravy. Malambot siya mga kuys. Kahit wala ang gravy, parang masarap na. Tikman natin na may gravy. Sarap mga kuys, malambot, saka yung pagkakaluto natin medium rare natin, pula pa. Basta may kanin. Kaya nyo mga kuys, salamat, kain. Yan mga kuys, dun sa mga nakikrave or gustong kumain ng tomahawk tapos hindi natin kayang kumain sa mga medyo mamahaling mga restaurant, try nyo ito mga kuys, punta kayo sa SNR, kahit paano naman, di naman kayang araw-araw to, pero paminsan-minsan, kung special day, try nyo ito mga kuys. Nakaluto tayo sobrang basic at sobrang dali na tomahawk steak. Salamat mga kuys, kain.